Alam mo, nininervous ako bago sabi ko, Bakit? Wala, syempre ikaw na... Na-interview mo na ako dati. Kapraso lang naman yon, di ba? Mas mahaba ba to? Parang na-intimidate ako. Full Super interview. haba ba to? Oh my- Kung saan tayo mapupunta, Oh, di sige, ba? sige, Ganon. sige. Hello! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ngayon, ang guest po natin, ako napaka-special. Nung first time na in-ambush interview ko siya, ito, kapraso lang yun eh. Pero ang ganda talaga nung sinabi niya. And then, grabe yung naging feedback ng mga tao pag binasa mo yung mga comments. Ganyan. Tapos, ang dami-daming nanood. So sabi ko, naku, sana magkaroon kami ng full interview kasi ang daming na-inspire sa kanya. Mga kapatid, let's welcome yung kaibigan kong isa sa pinakamagandang mukha talaga. Maganda po ang puso niya, lalo na Thank pag you. nakilala niyo siya. Napakagaling na artista, marami ng awards. Magaling din siya kumanta. May mga hit songs talaga siya. Bakit ba ganyan? Ayan. At syempre, ang pananampalataya sa Panginoon, buo, nandun. Okay, mga kapatid, ladies and gentlemen, let's welcome ang nag-iisang Miss D, the Dina Bonnevie. Paano ba yung tamang Hi. pronunciation? Alam ko, hindi Bonnevie eh. Actually, kung dito kasi sa Pilipinas, it's Bonnevie. Pero Oo. in real pronunciation, because it's a French name, Bonnevie. Ayun. Kasi Ano Bon naman? means good and V means life. Oo. So, Bonnevie, good life. Kaya, I have to live up to my name and live a good life. Anyway, kumusta ka na? Ito, okay lang. Busy naman ako sa negosyo and then showbiz, pamilya. Nung na-interview kita, binabanggit mo yung Jeremiah 29:11, di ba? I know the plans I have for you, to give you hope, future, di ba? Not to harm you. Nung panahon na yon, meron ka ng personal relationship kay God? That time, oo. Yun yung beginning ng relationship ko sa kanya. Kumbaga, I already found the answer kung ano bang tamang religion, bakit ba ako nandito sa mundo, bakit ako nabuhay, anong purpose ko, bakit nangyayari lahat ng test na to sa buhay ko, parang naging masunuri naman akong anak, naging mabuting kapatid, ina, parang bakit? Yung tipong gusto mo na mag-give up. When I found him through a church, nasabi ko, parang swak ito sa akin. Na-feel mo na ba yun, yung sa praise and worship pa lang? Umiiyak ka nung umiiyak. Oh, yeah. And I'm saying, bakit ako umiiyak? Kumakanta lang naman ako. And then I realized na it's because I'm singing from my heart. Na I am truly praising and worshiping Him through my singing. Talagang bukal sa loob mo na binibigay mo lahat ng papuri sa Kanya. Sabi ko, I like it here kasi I feel His presence. Tapos yun, yung inaaral mo yung Biblia, verse per verse, word for word, aaralin mo yung meaning, pati yung history. Buti napunta ka dyan. I went to BSF, Bible School Foundation. Wow, oo. So parang May mga ina-answeran yun, di ba? May homework. 12 years din akong ganun, Ay, BSF. galing. Plus, nag-aaral pa ako sa Victory Learning Institute. Dami Alam ko mo na- pa lang pinag-aralan. Yes. Before, ano yung relationship mo sa kanya? I always had a relationship naman with him. I would pray to him, except that dati, one way lang, salita lang ako ng salita. But sabi ko nga, there must be more to this than just talking and talking. Tsaka wala akong Bible study, no? Paano mo siya natagpuan? Maraming pinagdaanan na challenges sa buhay, sa job, sa health, sa marriage. As in, severe test na sobrang sakit. Ang dami ko rin sinerch. Actually, na-clinically dead ako. Oh, For a minute and 10 seconds. bakit ano nangyari? Siguro over fatigue kasi that time, ang dami-dami kong ginagawang pelikula sabay-sabay. And then nagdadabing ako. And I was promoting yung movie ko. Nag-guest ako kay Loveliness, kay Alma Moreno. Allergic ako dun sa smoke machine. Nag-lift-lift kami ni Nes. May dance number kami. By the time na finish yung dance number, talagang gumaganong-ganon na ako. Tapos ini-interview niya pa ako. Pero umiikot na yung mundo ko noon, hilong-hilo ko. Right after, parang kulang na lang, bumagsak na ako, tumakbo na ako sa kotse. Pagdating sa bahay, ang nakita ko si Danica. Ang una ko lang nasabi was, Danica, call me ng doktor. Then umakit ako, nagtatanggal sana ako ng makeup, biglang, bug! Bumigay na, nakatayo akong gano'n, gumano na lang yung knees ko. Tapos nahulog na ako dun sa banyo. Long and short of it, tinakbo ako sa hospital.
Going to the hospital pa lang, wala na akong makita. All of a sudden, blinded na yung vision ko kasi hirap na akong humika. Super asphyxiated na ako. Parang nagva-violet na ako dahil I couldn't breathe. Pero yung tenga ko gumagana. So, sinisipa ako ng sinisipa yung seat kasi I was struggling to breathe. Pagdating sa hospital, di na yung narinig ko na sinabi na, put her on 2-liter oxygen. Doc, no response. Put her on 4-liter. Doc, no response. Put her on 6. Doc, you know that her lungs could explode. Put her on 6-liter. Tapos, aminophylline on the right. Yes, sir. Doc, no response. Or on the left, put more aminophylline. Ganyan. Wala. Tapos the next thing I knew, wala nang nagsisigawan. Biglang, tahimik. Sabi ko, ano nangyari? Bakit biglang tumahimik na? Parang, where's everybody? Okay na ba ako? Di tumingin akong ganun. Parang, wala nang tao. Sabi ko, uli ka na. Di tumayo ako from the hospital bed, emergency room yon. Yung kapatid ko nakaganon sa isang monitor. Uy, sabi ko, uli ka na. Umalis na tayo. Gusto ko nang umuwi. I'm so tired. I wanna go home. Tapos hindi niya ako pinansin. Uy, sabi ko, let's go na. Tapos hindi ako pinapansin. Sabi ko, tinaman itong bastos na to. Sabi ko, kinakausap kita. Ako kami hindi mo ako kinakausap. Pag ganyan ko, nagulat ako, lumampas yung kamay ko. Sabi ko, bakit hindi ko siya mahawakan? Pagtingin ko, dun sa sa monitor, may line na gano'n. Tapos, gumagano yung kapatid ko. Sabi ko, anong iniiyak-iyak mo dyan? Let's go. Tapos, hindi ko pa alam yung mga flatline. Basta nagtaka ako, akala ko sira yung TV yung pinapanood niya. Sabi ko, ba't hindi siya kumikibo? And then, I looked at the bed where I was, nakita ko meron parang silver na cord na nakadikit dun sa pusod ko. Sabi ko, ano yun? Di nagpanik ako, natakot ako. Oh my God, what's that? Tapos yun, biglang boom, boom, parang akong pumasok sa isang mahabang roller coaster ride na napakadilim na sa sobrang bilis ng takbo, parang gumaganon yung skin ko. Alam mo, pag sumakay ka ng motorcycle, and then super bilis na gumaganon yung balat mo sa lakas ng hangin. Ganon, tapos, ayoko na, stop, I don't want anymore. Biglang quiet na naman, tapos, parang, ano yun? Sabi ko, what's happening? Tapos, parang from the long tunnel, lumabas ako, tapos biglang, hindi ko lang talaga exactly ma-describe kasi it's really, hindi totoo yung mga harp music na hindi yun ang narinig ko. Actually, maybe it wasn't even music, it's just talagang pure peacefulness. Okay. Calmness, yung talagang, yun parang totally na-uplift ako na parang, wow, ang sarap ng feeling na to. Nasaan ako? Parang ganun yung feeling ko na, alam mo yung kapag mahaba yung mga talahib sa fields. Yung sound. And then malakas yung hangin, tapos merong stream. Yun. I-combine mo yun yung sound na narinig ko. Wow. Yun yung sound na parang napakakalma. Tapos sabi ko, nasan ako? What's happening? Biglang may malakas na ilaw na pumunta sa akin. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, I can't see. Sabi ko, what is that? What's going on? Tapos parang, walang voice, pero parang kinakausap ka through the mind. Yes. Parang telepathic na, are you ready to come with me, my child? Yes, I wanna go with you. Tapos parang ginanon ako ng light, parang napalibot ako ng light. Yung sinasabi nila, you're embraced by the light. Na parang, tapos hagulgul na ako ng hagulgul. Not because of fear, but because of so much love. Parang, ang sarap ng feeling na to. Parang mas masarap pa sa hug ng anak, sa hug ng ama, ng ina. Parang, joy yun. Naiyak ako sa sobrang sarap ng feeling na mahal ako nito kung ano man tong light na to. Sabi ko, super. Tapos sabi ko, okay, I'm gonna go with you. Tapos parang feeling ko, lumalayo na kami somewhere, I don't know where. Tapos biglang sabi ko, wait, I remembered something. Tapos sabi niya, parang hindi nga sabi, parang through the mind lang. Yes, I understand. Kasi dati pag naginip ako, yung mga namatay kong kakilala. Parang telepathic lang, hindi salita, pero may pero sinasabi. telepathic, Sabi ko, naiwan ko yung daughter ko. Tapos, wait, tapos parang may malaking screen na bumukas. Tapos, ganito kabilis. Parang puro pictures ng buhay ko. Parang lahat. Tapos nag-flash doon sa nung naghiwalay kami ng ex-husband ko. Nag-stop na naman doon sa time na nag-away kami ng mami ko sa Italy. Tapos nag-stop na naman doon yung meron akong classmate na namatay. Wait, nagre-reason ako. No, hindi ko kasalanan yon. Ganito, ganyan. It's this. Ganyan. Parang nagdadahilan ako na wala
wala naman sinasabi yung voice, pero parang telepathic lang na, oh, ano to. No, but I did this, I did that. Yan, parang nag-explain ka. Parang hukuman nga. Yun, and then sabi ko, just give me a chance. I just want to talk to my daughter. Just for a while, sabi ko. Kasi parang umaandar na kami sa kung saan kami pupunta, hindi ko alam. And then, I heard the sound of, Ma! Pagtingin kong ganun, sa dulo ng tunnel, nakaganon si Danica. Ganyan na ganyan yung kamay niya, nakaganyan, Mama! Tapos sabi ko, oh my God! Yung anak ko, so, gumanon ako. The minute na hinawakan ko yung kamay niya, bug! Nagising na ako sa hospital. Dine-defibrillator na nila ako, yung sinashock. Bug! Para gumising. Tapos, nagising ako. Ang unang sinabi ko is, Danica! Where's Danica? Tapos sabi ng sister ko, she's at home, she's okay. Tapos hagulgol siya ng hagulgol. Sabi ko, huwag kang iyak ng iyak. Although hindi ko nasasabi sa kanya, through the mind, I was telling her na, stop crying. And then binalik na ako. Tapos I didn't tell anyone. Kasi baka sabihin nila, sira ulo to ah. Ay, dami libro na ganyan, nabasa ko. Yes, but this happened way before lumabas pa yung libro na yon. Oo, yung Embraced by the Light. Yes. Yan, ang dami yung mga... Parang, I don't after, know, mga near-death experiences na yan. Ilang taong ka nito? I was only 23. And then lumabas yung movie na Flatliners. I told my sister, sabi ko, do you remember when you brought me to the doctor, emergency? Do you know that this happened to me? Parang yung reaction niya, parang ano ba? Tapos parang sabi ko na nga ba people won't be ready to understand kung ano yun. And then, di ba nagkaroon na ng mga book na Doc Talks with the Dead, parang, anyway, lumabas lahat yun, pati yung book na Embraced by the Light. So, nakita ko siya sa National Bookstore, sabi ko, tumayo yung balahibo ko, Embraced by the Light, sabi ko, because that was my exact description na para kang niyakap nung light. And because of that, yun na, nag-search ako. Inaral ko yung Buddhism, Taoism, Hinduism, binasa ko yung Quran, nag-aaral ako ng New Age. Wow! Talagang search. And then kinompare ko anong difference ng Buddhism sa Taoism, anong difference niya sa Hinduism and all. I went into meditation and transcendental meditation. Kasi, which one is the true religion? Saan ako dapat? Sabi ko, Lord, God, whatever your name is, I want to know saan ako dapat. Parang things just fell into place na dun yung sinasabi na you begin to hear His voice. Kasi if you are His follower and you are His sheep, you will recognize the voice of your shepherd. When I chanced upon this religion, sabi ko, why should I even go to that church when I know the people who attend are not exactly the people I want to see. Kasi sabi sa akin, you go to church naman not because of the people, but because of God. So it's not because of the people who go there. It was a major challenge for me kasi parang may sugat na nga, parang aasinan mo pa, pero doon ako nagpunta eh. Parang nung natuto ako magpatawad, nung natuto ako mag-forgive, and finargive ko rin yung sarili ko. Yun ang importante, forgive mo yung sarili mo. Kasi wala namang nangyayaring test sa ating buhay na wala ring ituturo sa atin. Lahat may purpose, may Lahat. dahilan. Kumbaga, nasaktan ka, may nanakit sa'yo, yung nanakit sa'yo, may natutunan na leksyon. Pero meron din leksyon para sa'yo. Ano yung natutunan mo? Lahat tayo. Merong purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Amen. Pero kailangan nating i-fulfill yung purpose na yan. Kailangan natin gawin. Normally, we're alive kasi we want to, I want to buy this bag, I want to have this car, ganyan. Yun ang focus ng tao eh. Paano kaya ako magiging mayamang-mayaman? But then in the end, tingnan mo, yung mga super-duper yaman, when they died, nadala ba nila yung yaman nila? Hindi. Kahit na yung queen, yung corona niya, hindi naman. O yung queen, hindi niya rin nadala yung corona niya. Doon ako nagtanong, what is our purpose then? Kung anak mo kami, nasabi mo you plan to give us a future na hope, why do we have to go through all these tests? Nasagot? Because He is honing you. Kumbaga sa clay, di ba? Ito yung clay, pinoporma ka niya. Pero kulang ka pa sa init sa oven. So, kailangan ibalik ka sa oven para maging matibay ka. Kasi kung hindi marupok, magiging mali yung shape. So, in other words, for you to be a sharp Christian, a Christian that is abiding in Him,
I am the vine and you are the branches, abide in me and I in you. You cannot bear fruit without me. Pero tayo, madalas tayo makalimot. Yumaman lang tayo ng konti, yabang mo na, galing ako di ba? Pero actually, because God allowed it. Di ba? Parang lahat yan binigay. But to whom much is given, much is expected. Yes. You are not blessed for no reason. You are blessed because you are supposed to bless others Amen. as well. Yes. At ang isa Channel of pang blessing. napakalaking duty natin as Christians is to spread the good news of salvation. Amen. To spread the word, to tell people about Him. Alam mo, ako I always pray na parang Lord, give me a chance to share about you. Kasi di ba there are some people na when you start talking about God, parang CR lang ako. O biglang aalis. Hindi pa ready in So spirit. sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng taong ready. Yes. Or kapag sa taping, bigyan mo ako ng chance na mag-open ka ng door for Yes. me to talk about you. But I'm so lucky na palagi lahat ng mga nakakasama ko sa taping, Okay. gustong makinig sa story ni Mama D. O ni, Amen. or Mama D, tell me naman, ganyan. Tapos doon ko ino-open naman, I share about God. Kasi, ang dami kong pinagdaanan, Ami. As in, talagang painful experiences. But what I learned talaga is, it's not about how many mistakes you've made, but how many times you pick up yourself to correct it. It's not how many times you fall, but how many times you get up and say, Lord, I don't give up because I know you love me. Let me learn the lesson so it will not repeat itself. Kasi sabi nga nila, ulit ng ulit yung test sa buhay mo kung hindi mo nakukuha yung leksyon. So parang nangyari na to dati, eto na naman ako So gaya ng sinabi ng isa kong, sama sa trabaho, ba't ganon? Lagi akong niloloko ng mga lalaki, bakit ganon? Lagi ako nakakatagpo ng, not so good na Hindi tao. tama. Sabi ko, kasi hindi mo na-learn yung lesson. Na, di ba, dapat lahat itatanong mo kay God, God, okay ba tong tao na to? Dapat tanungin mo, oh Lord, I met this person, he's a nice person. Can you reveal to me, if he's the right person, ganyan, okay ba siya? Help me to know him better. Correct. Parang hindi mo Grabe. magawa yung the same mistake. Ay, nakakaalam ng lahat. Alam niya kung ano yung sino yung nilalaan niya sa'yo and the best for you. Sinabi mo, ang dami naman ng mga sakit, ang dami mo ng dapa, ang dami nakasakit sa'yo, ang dami mo pinagdaanan. Lahat yun, ang dami mo natutunan. Yung forgiveness, lahat ba yun, pinorgive mo? Lahat yun? Oo naman, pero talagang, for me siguro that's the hardest lesson. Kasi matatanggap mo pa kung nanakawang ka, masakit din yung nalugi ka dahil niloko ka ng partner mo sa negosyo. Oo. Pero pa sa akin, ang pinakamasakit na test is betrayal. Betrayal in business, betrayal in love. Betrayal, any kind of betrayal. Pag niloko ka ng asawa mo, betrayal yun, di ba? Yeah. Pag niloko ka ng partner mo sa negosyo, betrayal yun. Yes. And it's very hard to forgive. Tsaka yung kapag sinasabi na you have to forgive yourself. Ano yung forgive ko sa sarili ko? Wala akong ginawa. Honest ako, hindi ako nagloko. Wala akong ginawa. Yes, but maybe in your mind, you thought of something bad or you lost trust or maybe you lost touch with God, di ba? Pinabayaan mo. So God tested you and allowed the test to come for you to go back to Him. Kasi nawala na yung daily communication mo with God. Pinabayaan mo na siya. Nakakanood ka ng Netflix ng ilang oras pero yung 10 minutes hindi mo magawa. Or di ba 30 minutes with God when you wake up in the morning or before you sleep at night. Then saka natin marirealize, tayo naman tao, di ba kapag may test, doon tayo, naku Lord, tulungan mo ako. Pero kapag everything's okay, we forget. Forgiveness talagang was the hardest to learn, pero Natutunan mo ba? you have Nagawa to- mo? Yes. Pero with a lot of, nilulun mo yung pride mo, nilulun mo lahat, humility, yung pain, nilulun mo lahat yun. Kasi sabi din sa akin ng isang pastor, ba't ayaw mo mag-forgive? Bakit nga ba? Si God nga, finorgive ka ba't ikaw hindi ka maka-forgive? Pastor, ang sakit naman nun. Sobrang sakit. Alam ko masakit. Pero yung pinagdaanan ni Jesus, mas masakit yun. Correct. Di ba? Hindi lang siya binitray ng tao, hinagupit pa siya, linagyan siya ng thorns and all, ganyan-ganyan. And yet, He forgave. Not only those people, but every one of us, lahat tayo finorgive niya. Kung si Lord nga nakaka-forgive, ikaw hindi. Okay. So, nung sinabi niya na, if you continue to hang on to that pain, to that sin that caused you so much pain, hindi ka makaka-move on sa buhay mo. Instead of growing positively,
na bearing fruit, you will only grow thorns. Okay. So, alam mo, na-envision ko yung sarili ko na nasa vine ako, pero parang puno ng tinik. Oo. Ay, sabi ko, hindi maganda, walang fruit. Oo, naintindihan ko yung pruning, di ba? When you bear fruit, pero minsan may test pa rin. Oo. Hindi na ako iti-test ni God. Ano na ako? Holy na ako eh. Hindi niya na ako iti-test kasi ang dami ko nang alam. Hindi. He's going to prune you so you can bear more fruit. May test pa uli yan. Hanggang sa talagang ma-endure mo lahat. Painful, pero nagawa ko. Nagawa mo. Siyempre, with the help of the Holy Spirit, by the grace of God. Tsaka ginawan din ng paraan ni God na pag yung time na magfo-forgive ka, alam na rin ng tao na kailangan niya rin humingi ng tawad. Kasi mas madali ding mag-forgive sa isang tao na nagpapakumbaba na din. 'Di ba? Kasi yung magfo-forgive ka lang tapos hindi naman siya nagpakumbaba. Pero kapag yung tao Nakatulong sa'yo yun. yes, yung nakikita mo naman na gusto niya magpakumbaba, nagpapakumbaba siya at nakita mo ng pagbabago sa buhay niya, parang sino ba ako para magmataas? 'Di ba? Doon nga sa Bible, let no man who has not sinned cast the first stone. Siyempre, nandun na ako sabihin ng iba, oo nga, nag-forgive ka, pero yung repercussions andun pa rin. Oh, nabago ba yung ano mo? Ganun na rin yung buhay mo. Wala, alamat na yan, hindi na mababago. Yan na yan, kumbaga nasira na, hindi na maibabalik. True. You have to suffer the consequences. Up to this day, I ask, God, bakit ganun? Nag-forgive ako at lahat, pero I still suffer the consequences. Pero, pinapalitan naman ni God ng ibang blessing yun. Amen. Parang, okay, alam ko na kung bakit nangyari yun sa akin. And sana tama ako. I believe na women who go through a lot of tests sa buhay nila, sa married life nila, in their life, it happens to them because they're supposed to shepherd other people. Parang, how can you share sincerely from your heart something that you have not experienced? Pero kung nanggaling ka dun, Alam. naramdaman mo lahat, bawat butil ng luha, bawat patak ng luha, naramdaman mo yun. Pag nag-share ka, talagang tagos sa puso eh. Kasi galing Dami mo ka na dun. na-shepherd. Somehow naman, dati di ba, I had yung talk show ko na Miss D. Alam mo, I would answer the letters personally. Mayroong babae doon na magpapa-abort na siya sana ng baby niya. Sumulat siya sa akin. So, sinabi ko sa writers, gusto ko mag-topic about abortion. And then, nag-email siya. You saved my life. Sabi niya, I decided not to abort my child. Years later, I was in a mall and then she said, hi, if you remember me, I was one of the persons who wrote you nung show mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, I'm sorry kasi ang daming sumulat sa akin ng show ko. Hindi ko lang maalala kung alin yun in particular. No, sabi niya, you will not forget me because you answered me personally na I wanted to abort my child, ganyan-ganyan-ganyan. Tapos, naalala ko. Tapos nakita ko na, wow, ang laki na ng bata, dalaga na. Sabi ko, kahit pa paano, di ba, parang, Lord, one more heart for Jesus, one more soul for Jesus. Naging goal ko na yon na everyday sana, one soul for Jesus. Parang everyday kailangan may makausap ka kahit isa. Kung hindi man everyday kasi minsan mahirap, hindi na naman lagi may pumupunta. At least every week merong one more soul for Jesus. And then sometimes, di ba, nagkakaroon ka ng test, ikaw yung nagiging moody, ikaw yung nagiging mainit ang ulo, nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Tapos, pagkatapos naman nun ako, Lord, sorry, nagsabi na naman ako ng mga bad things, ganyan, ganyan. Amen. Eh, di ba dapat nga, prinamis ko, magiging mabait na ako, ganito, ganito. Ito na naman yung bibig ko, may nasabi na naman akong pangit. Hindi mo, kala ko ba, mabait na ako. Pero no he continue, kasi nga, we are by nature sinners. Kasi ganyan din ako eh. So, and then you feel sorry. Naku, I'm so sorry. Yun ang sabi ko importante. yun. Hindi Magalit. yung forgiveness sa kanya at ina-acknowledge na nagkamali ka. Yes. Hindi yung nagpa-pride ka. Hindi, ako naman tama, wala akong ginawang mali. Or Diba? sometimes actions speak louder than words, di ba? Yes, Kasi it's easy to say, oh, sorry. Pero iba yung sa actions na lang pinakita mo na you're sorry. Nangyari na ba yung plan ni Lord sa buhay mo? Na-fulfill na yung pinangako niya sa'yo? Naramdaman mo na ba yung faithfulness niya sa'yo na masasabi mo, gawa ni Lord ito, plan ni Lord sa akin to? Actually, pag sinabi niya na I have a plan for you, a plan to prosper you and give you a future, it's never ending.
Kasi gaya nun, di ba? Artista ako, tapos nauso na yung mga pene movies, yung mga, ang dami nagpapakita ng mga private parts. Ayun ako, sabi ko, exit muna ako. Hindi ako yung tipong magaganyang pelikula. Wala akong magawang pelikula kasi yun yung uso nun. So, bakit niya ako biglang blines na naging talk show host? And then after nun, nagkaroon ako ng microlaryngeal surgery. So, sobrang kakasalita, nagkaroon ako ng mga polyps sa larynx. So, hindi ako makapag-talk show. And then, blines niya naman ako with a business. Ngayon, na-hospital yung tatay ko. Ang dami kong nagastos. Lord, ayoko na, hindi ko na kaya. Sana ako kukuha ng pambayad ng ospital. Ang dami niya sunod-sunod. Puro bills, bills, bills. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung susunod ng pambayad sa ospital. Every time na talagang susuko na ako, para kang nasa cliff, yung nakakapit ka na lang, konti na lang pag napigtas na mahulog ka. Oo. Pag sinabi kong, I surrender, Lord, hindi ko na kaya, ayoko na. The white flag is up, ikaw na. Hindi ko na, you're the Lord of my life, ikaw na bahala. You are my Jehovah Jireh, my Jehovah Rapha, my healer, my provider, lahat. Ikaw na. Ayun, and then biglang, pak, magre-ring yung phone, offer. Ay, salamat. Galing mo talaga, God. Talagang gusto mo kapag yung last, na parang last ko na talaga to, Lord, hindi ko na kaya. Biglang, pak. Kasi before, tinatry mo na ikaw on your own. O, tapos Always. pag kumaganon, bigla naman ipapakita ni Lord eto, sige, surrender ka lang, anak. Oo, lagi kanyang tinitisod. Parang, pag lumalaki naman ang ulo mo, nagawa mo, lagi niyang i-remind na, oy, parang manalig ka sa akin, bakit nakakalimutan Sali mo ako na dyan. Oo. Anak, kasi may kalaban sa mundo eh. If you depend on Him as your provider, Hindi ka niya bibiguin. hindi ka niya bibiguin. You just have to keep the faith na talagang yun. Ano pa pinagpipray mo sa kanya? Sana maging Christian yung buong family ko. At that time, di ba, parang ako gusto kong disiplinahin yung mga anak ko. Talagang sana wag silang sumagot, maging behave sila. But just like any other teenager, no, ang tawag ko kay Danica, a rebel without a cause. Kasi palagi siya nagre-rebelde. And then, one day, bigla na lang siyang dumating doon sa church. Sabi niya, I want to have the peace that you have. How come you're so at peace and you have so many problems? Wow. Ayun, and then biglang naging Christian na si Oyo, naging Christian na yung mga kapatid ko. Nagkaroon ng Bible study yung family ko. Family mo, yeah. Mas intense yung relationship mo with God when you study His Word. Clearly, faithfully, daily, Bible class, Bible study. And di ba, you do not yoke with unbelievers. So if you surround yourself with people who believe in Him, who trust in Him, who are also Christians like you, chances are you're gonna grow up properly. Amen. And then my mother, who was actually an atheist, hindi siya naniniwala. She doesn't pray nothing. Yun yung talagang pinagdadasal ko. Ngayon, nagpe-pray na rin siya. Amen. And then my father, bago siya namatay, he became a Christian. So ngayon, kami magkakapatid, para bang, how do you judge yourself as a Christian? You know that you are truly abiding in God when you bear fruit. When you see that your life is bearing fruit. When you're not bearing fruit, there must be something wrong. But then sometimes naman, na-experience ko rin yun, yung share ka ng share. Biglang doon ka aatakihin, may mangyayaring matindi. Parang, Lord, kakashare ko lang tungkol sa'yo, tapos biglang ito, ano to? Ayaw mo ba na nag-share ako? Galing sa kalaban yun eh. Kaya Kasi nga. successful na warrior ka Kaya niya. nga, so, Ayaw kanyang ayaw niya. ng mga souls, di ba? Pipigilan ng kalaban. It's hard kasi dahil tao tayo eh. Correct. Hindi tayo maging perfect eh. Lagi pa rin tayong na-fall. Ay, naku, nagkamali na naman ako. Ay, naku, nagkamali na naman ako. Eh, what is the definition of sin? The English definition of sin is missing the mark. Amen. So, you did not hit the target. So, nagkamali ka ng konti. Ikaw, I'm sure, may mga napagdaanan ka sa buhay mo and you're the perfect person to bring souls to God. Marami. Kasi marami kang pinagdaanan. Yes. Kasi otherwise, kung hindi naman yun, wala anong isi-share mo. Yan, namin ko naging addict ako before. Paano ko tuturuan yung isang naging addict ngayon na makawala doon kung hindi Alam ko mo, naranasan yon. Ako nabe-bless ako pag halimbawa yung taong nakasakit sa akin, na nakita mong, wow, totally, what a different life. Naiiyak ako na ang laki ng pinagbago, parang ang ganda ng growth niya. Lord, sana ako rin. Yung talagang matyagang
pinilit na talagang baguhin na 180-degree turn, di ba? Yun, that was one way that God really healed me. Parang I was in so much bitterness and pain. Palaruhin ko lang yan. Ibig sabihin, may taong nakasakit sa'yo, na nagbigay talaga ng malaking pain, and then nakita mo yung pagbabago niya. Oh, yes. Alam mong iba na. Iba, hindi Tapos- lang yun. Oh, Yun okay. talagang consistently bringing people to God. Parang nahiya ako na para bang, kahit na hindi ko sasabihin openly sa mga tao, pero in my mind, kinakondemn ko tong tao na to. Parang sa pananaw mo, pangit nito. Bakit ko siya kinokondemn? Look at that person. Napakabuti niya. Ang dami niyang binibless na tao. Parang kunyari ito yung rice, di ba? Meron pa siyang takip. Pero binalatan niya yun lahat and then naging refined na yung rice na maputing-maputi na. Parang ito, niluto mo pa, so lalong tumaba pa yung rice, lumambot. Tapos ang dami nang dumidikit sa kanya, ang dami nang sumasama sa kanya. Kumbaga may followers na rin siya kasi marami na siyang natutulungang tao at nagagabayan, kumbaga, di ba? Ang ganda ng ginagawa niya. O, gusto ko din maging ganun. Wow. Naiiyak ako just watching that person. Sometimes you don't even expect that the person who hurt you most is the one that's gonna bless you. Totoo yung you make all things beautiful in your time. So, 100% naka-forgive ka na. Oo. Dati lagi kong sinasabi, na-forgive ko na yan. Kaya lang hanggang dito. Tapos yun yung sinabi ng pastor na when you forgive, hanggang throat lang. Muna sa head, sige na nga, forgive ko, tapos mapupunta sa throat. Oo, na-forgive ko na yan. Pero malalaman mo kung truly na-forgive mo, kung kaya mong mahalin yung tao as if nothing happened. Mas peaceful ka na ngayon. Oo naman. Noon, lagi yung sinasabi ng daughter ko na, Mami, ang bitter-bitter mo. O, kasi nga, parang hindi ako makamove on eh. Hanggang sa, siguro, na-notice niya na iba na ako. First of all, you have to learn to forgive yourself also. Okay. Forgive yourself for the way you reacted. Forgive yourself for the things you thought, the things you said. Minsan kahit na nasa mind mo lang yan, just to think it is already a sin kung mali yung inisip mo sa tao. Oo. Kahit na Kasala tama ka yun, na. pero even if evil yung naisip mo, mali pa rin yun. Pero when you let go of hurt, when you let go of bitterness, and you forgive yourself, which is the most important, you're set free. Amen. Ang Lord, nabunutan na ako ng tinik. Cleanse me also kung meron akong lesson na dapat matutunan, meron akong dapat baguhin sa sarili ko. Teach me and show me kung ano yun. At nang baguhin ko din. And then eventually, magkakaroon ka ng mga situations sa buhay mo na masishare mo to. Na hindi mo sinasadya, bigla na lang darating. Amen. Nga sabi ko, when God says that, I have plans for you, plans to prosper you and give you a future, hindi lang pera yun. Amen. The future of your heart, the future of your spirit. Shalom. Oo, kung noon, yung spirit mo is manipes, ngayon, kumbaga, healthy yung spirit mo, hindi ka basta matitinag. I'm really happy where I am right now. For me, in my experience, this is my true place. This is my true family. This is my God. Amen. Hallelujah. Ang dami kong natutunan, ang dami kong blessings na narinig sa'yo. Meron ka pa bang mensahe na pwede pang i-share? Ito ang masishare ko sa mga taong nagkaroon ng test sa pag-ibig, nasaktan, na-betray, or baka hindi pa rin makahanap ng boyfriend since birth. Sometimes, di ba, you keep questioning God, God, bakit wala pa? God, bakit walang ganito? Bakit ako niloko? You know, God tests your faith. Kung nagkaroon ka ng test is dahil merong kulang. May kulang sa'yo, may kulang sa partner mo, o may kulang sa relasyon ninyo. There should be no other third party in your relationship except God. Amen. There should be no other third party in a marriage except God. Kaya Oo, ganun. wala siya sa triangle. Or nilabag mo siya. Kasi 'di ba ang sabi naman ni God, stay pure. Huwag ka magmadali. Consult everything, 'di ba? Lean not on your own understanding. Lahat i-consult mo sa kanya, God, okay ba to? Okay ba tong business na to? Okay ba tong love relationship na to? Ganito yan. Everything talaga. Everything. Kunyari, humingi ka sa akin ng kotse, pero you're only 7 years old. I want a car, give me a car. Bibigyan mo kita ng kotse? Siyempre, hindi. Number 1, hindi ka marunong mag-drive. Pangalawa, hindi mo maabot yung pedal ng kotse. Pangatlo, you're just a kid. Hindi ka pa pwede. So, kumbaga, ganun din si God. Ibibigay niya sa'yo when you are ready. So, kailan mo masasabing ready ka? Do you know that you cannot find love from another person if you do not have love within yourself? Paano ka magkakaroon ng love within yourself? Number 1, love God. Kumbaga para tayong container. This is the container. I'm a vessel
that God has made. Si God ang magpupuno nun ng love, lalagyan niya ng patience, lalagyan niya ng beauty, lalagyan niya ng everything, wisdom. Ipupunin niya tong jar na to. Pag yung jar na yan hindi pa puno, hindi pa siya ready. So for until you can accept who you are, love yourself, and you love God, you cannot find love from somebody else. Parang, I cannot live life without you. Mali yun eh. Patay, oo. Dapat you're able to live life pareho kayo and put together is icing on the cake. Kumbaga, hindi ako mabubuhay without you. Dapat hindi ka mabubuhay kung wala si God. Correct. Kayo, hindi ba kayo naguguluhan na bakit kayo nandito sa mundo? Para tayong nasa rat race. Yun yung parang hamster, na ikot ka lang ng ikot. Parang ano bang purpose mo sa mundo? Mabuhay lang, magpayaman, magkapera, magpaganda, magka-boyfriend, magka-anak, and that's it? Hindi. Our purpose in life is much, much more. Icing on the cake lang yan. Yung mga asawa natin, mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, kasama lang yan sa script na sinulat ni God para sa buhay mo. At lahat ng nasa paligid mo, kasama sila sa istorya. Nasa iyo na para aralin kung anong purpose nito sa buhay mo, ano palang ituturo niya sa iyo, at ano palang ituturo mo sa kanya. Dahil lahat ng dumating sa buhay natin, merong ibabahaging aral para sa atin. At lahat ng dumaan sa ating buhay, meron tayong aral na ibabahagi sa kanila. Minsan nawawala yung tao sa buhay natin kasi tapos na. May ibang assignment ka na huli. May ibang assignment ka na. Tapos na yung obligasyon mo sa kanya, tapos na yung obligasyon niya sa'yo. Parang kanin, di ba? Lahat tayo connected. Yun yung sinasabi kong taong pinaganda na ni Lord na ang dami nang sumusunod sa kanya, parang mga kanin na dumidikit sa kanya lahat. It's because the people find that there is purpose, there is meaning, there is peace. Kapag natamo mo na sa sarili mo yung peace, na hindi ka naman titinag kahit na anong sabihin, meron ka ng understanding of who God is and you have a relationship with Him, believe me, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Yes. Amen. Yan lang masasabi ko. Pwede mo ba sila ipag-pray? Oh, Yung yeah. mga taong hindi pa nagsisik kay God, yung ang dami pang pinagdadaanan, yung wala pang peace, love, ang dami pang problema. Sige, let's pray. Lord Jesus Christ, alam ko na maraming taong naghahangad na magkaroon ng kasama sa buhay o merong pinagdadaanan sa asawa nila, sa anak nila, sa katrabaho nila. Maraming naghahangad na magkaroon ng negosyo o maayos na kabuhayan, baka wala silang makain. Hinihingi ko po ngayong araw na to na buksan mong kanilang mga puso na ang unang-unang dapat nilang gawin ay ang hanapin ka, kilalanin ka at manalig sa'yo. Dahil nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Sa iyo nakukuha ang lahat sa buhay. Yes. Ang biyaya, ang pagmamahal, ang katahimikan, kapayapaan, ang kagalingan, ang kahusayan, lahat nagmumula sa iyo. Yes. At dapat lang namin ibalik sa iyo at ipakita kung anong ginawa namin sa mga talento at mga blessings na ibinigay mo sa amin, Yes. na ipinahiram mo sa amin. Lord, hinihingi ko na sanang lahat ng nakakapanood ng episode na to ay gawin at isabuhay na talagang to seek you first and everything else shall be added unto you. Pukawin mo sana ang mga loob nila, Lord, na kapag nahanap ka nila, sagutin mo sila, Lord. Iparamdam mo ang pagmamahal mo, Lord. Ang pag-asa iparamdam mo sa kanila. Katulad nung ipinaramdam niyo sa akin. Nung ako'y dumadaan sa lahat ng test sa buhay, Lord. All those times, pinaramdam mo sa akin ang kapayapaan, ang katahimikan, ang healing, Lord. Lord, heal them from their pain just the way you did it to me, Lord God. Paulit-ulit ako nalaglag, nahulog, nadulas, nadapa. Pero paulit-ulit yung pa rin po akong itinayo. At hanggang ngayon, pinagmamalaki ko na I am a follower of you, Lord God. Hallelujah. You are my God. You are my shield, my healer, my provider. You are my God. I love you, Lord. Thank you. In Jesus' Amen. name. Amen. Hala, iyak ko muna. I love you. Thank you. I love you, very sis. much. And talaga, hats off ako sa'yo. Naku, siguro. So, itong yan. ginagawa mo, bless ka ni God, and talagang it's your purpose to bless others. So, sana may ma-bless dahil Ay, oo naman. ilang beses din ako na-bless sa ilang beses kong nadapa. Tayo!
Ilang beses na tayong nadapa, pero nandito pa rin Kasi tayo. humingi tayo ng tulong sa kanya, lumalapit tayo sa Seek ye kanya. first talaga the kingdom Kaya, of God, and tutulungan everything ka niya. else shall be added unto you. Ang maganda sa'yo, marunong ka makinig sa kanya. Aware ka sa presence niya. Oo. Thank you very Thank much. you. You're a blessing talaga. Hindi lang sa akin. Ikaw ang napakaraming blessing sa lahat tao. ng mga manunod sa'yo. Alam namin na pagpala kayo ng lubos, ng siksik, ng liglig, ng umaapaw. Kaya maraming salamat po sa panonood ninyo. Hanggang sa susunod ulit po dito pa rin sa Finding Hope with Ami. Thank you very much, my dear Bye. sister. Thank you talagang. Ayan.